Naked Hello face. world. Walang filter. Mm. Good morning everybody. It's November 7. Medyo late tayo ngayon, no? Usually nagpo-post ako ng motivation. Pero ngayon ay live to live. I love to do it live. Hi Jonathan, ang ating yes, ang isa sa ating mga hero dito sa Dubai. Thank you so much. Ano meron dyan sa atin, Jonathan? Itong ating voice of the voiceless. Ayan, nag-aalaga ng mga stray cats. And also dogs, pero stray cats ang dami talaga niyan. So around 500 or maybe nadagdagan na ngayon, ano? Yes. So today I'm going to share this motivation, be present with family. Magde-decline muna ako guys dun sa mga gustong umakyat para magawa ko yung aking morning motivation. So again, number 1 is be present with family. Eat breakfast mindfully. So it's already 10 a.m. here in our location. So late na for breakfast and family meditation. And also, para sa aking mga kababayan po, continue praying for our country, Philippines, sa mga nangyayari ngayon. So thank you so much. Can you just send me a heart if my audio is okay? So again, wala tayong filter. This is me, naked eye. Medyo late tayong nagising ngayon. Hindi pala nagising, late tayong bumangon. Dahil medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Ayan. So, yun nga po, calling once again ang ating mga fellow kababayans, Filipinos, to pray for our country dahil may papasok na naman po na typhoon. As per the news po is Sabado siya tatama or dadating sa ating o papasok sa area of responsibility. O di ba? May area. Ayan, so papasok siya sa Pilipinas ng Sabado ng gabi or early Saturday morning. So medyo hindi pa tayo nakaka-recover at mahirap naman talaga makarecover doon sa nakaraang bagyo na grabe, no? If you're going to watch the news or visit your social medias, you will see kung gaano ka-devastating yung nangyari sa mga lugar dyan sa ating bansang Pilipinas. And also, nakakahabag dahil ang daming mga nasawi, bata, matanda, may mga edad, may mga kabataan, may mga sasakyan na nasira, may mga animals na ginagamit sa mga or mga pagkakabuhayan. I'm so speechless. So what I personally request to my fellow kababayans all over the world, let's unite together para ipag-pray. Hindi lang yung ating sarili, mga kakilala natin, family natin, but our country, Philippines. So today, let me share to you morning motivation. Okay? So, unahin ko na tong eat breakfast mindfully. Okay? So, eat breakfast mindfully. Being mindful about your breakfast is a great way to reevaluate your food choices while slowing down to fully appreciate what you eating or what we are eating in the morning or
what we are drinking. Sorry about that. Yan, kasi nga 'di ba naked face nga siya. So, yan. So, hindi pa nga ako nag-ano nagilamos naman ako ng toothbrush. So, eat breakfast mindfully. So, po pwede palang gamitin yung ating pag-aalmusal na gawin natin siyang be part or maging part ng pagiging mindful natin as a person. So, madali lang po itong gawin. All you have to do is sit down to enjoy your breakfast. Huwag yung nagmamadali. So, tayong mga, especially mga nagtatrabaho, no? I will specifically say mga kabayan na talagang dinadampot na lang at doon na sa sakyan kinakain. So, why don't we sit down and enjoy our breakfast? Walang distraction muna. Focus on the taste, the texture, and aroma of the food. Then choose slowly and savor each bite. Ayun yung sinasabi, 'di ba, na kailangan na yung pagkain natin, ninanamnam din natin siya. It's part of being mindful. Yan, hello again, Jonathan, and hello po dyan sa mga nasa Pilipinas. Thank you so much for joining. Then, this mindful eating practice enhance your enjoyment of the meal, improve our digestion, and helps you make healthier food choices of the day ahead. Ayan. So, kahit sabihin mo nagkakape ka lang, or nagsasandwich ka lang, or nagtitinapay ka lang, namnamin mo siya. So, mapapansin natin na bakit yung iba ang papayat nila, pero ang skinny ng mga katawan nila, no? I will share story about my friend. Actually, isa siya sa kaibigan ko sa Pilipinas na grabe ang sexy, ang skinny, pero grabe din naman pong kumain. Kasi pag kumakain siya, mapapansin mo parang ang bagal niya kumain. Ninanamnam niya yung kanyang pagkain. Ninunguya niya talaga. So this we can use to be mindful. So, eat breakfast mindfully. Pag kumakain ka na dinadama mo yung pagkain mo, nagbibigay sa atin siya physically, sa ating health, gumaganda yung digestion natin, dahan-dahan yung pagkain natin, tinuchew talaga natin siya. And at the same time, parang feel mo ba? Ayan, parang ako kumakain ng lechon sa mga Pilipino. Ninanamnam pero sandwich lang yon, ano, na may peanut butter. Ayan, o kaya naman ay isang milk bread na nilagyan natin ng palaman. So, namnaman natin. So, again, eat breakfast mindfully. So, ito ay nagbibigay sa atin ng nag-improve ng ating digestion, nag-help din sa atin para ma-choose natin ang food na dapat na ilalagay natin sa ating katawan. Ayan. And another thing is be present with family. This is very, very important, no? Na sabi nga nila, yung mga kaibigan, wala yan, yung family, kaaway mo ngayon, bukas, hindi na, pamilya mo pa rin yun. At the end of the day, kayo-kayo pa rin talaga ang magtutulong-tulungan, magkakapatid, magkakapamilya, parents, mother, kung ano man. So, it depends again kung ano yung sa inyong pananaw. But for me, I will share be present with family. Mindfulness habits in a family must be taught and modeled at least one adult. So kung ikaw ay magulang, ikaw ay may mga anak, so ito ay practice mo sa iyong mga anak. And start by showing your family that power of being present and fully engaged in the moment. So wag lang natin ipakita na tayo ay magulang, tayo ay anak, pero kailangan na kahit malayo tayo, we are present, na nandyan tayo sa kanila. Okay? Spend quality time with your family members in the morning. So sa umaga pa lang, simulan nyo na. Sabi nga ni Mother Teresa, my favorite
Mother Teresa of Calcutta. Her learnings talaga yung aking ina-apply sa personal kong buhay. Sabi niya, love begins at home. So dapat umaga pa lang, pinapakita na natin, ano? Or bago pumasok sa kanilang school, kung maliit pa yung anak nyo or nag-aaral sila, ipadama nyo na, excuse me, nandito po ako. Ayan. So, sa umaga pa lang, iparamdam na natin yan na tayo ay nandiyan dyan. At mag-spend tayo ng quality time. When you say spending quality time, hindi naman ibig sabihin ito na mag-bonding kayo ng bonggang-bongga. 'Di ba? So, umaga pa lang, for us, for me, I usually start the day by praying and be grateful to our Almighty. Ayan. O, engage in meaningful conversation. So, kamusta ka anak? Kamusta ang pagtulog mo? Ganyan, sa umaga. So, para positive na agad siya. Ayan. Listen without distractions. So, pakinggan natin yung mga sinasabi. Oh, I'm okay, mommy. I'm fine. Ako po ay nakatulog ng maayos. Nanaginip pa nga ako eh. So, pakinggan nyo sila. And connect deeply. So, mag-connect tayo sa ating mga anak. Ayan. The mindful presence strengthens your relationship and sets a positive, supportive tone with the day ahead, fostering a sense of connection and mutual understanding. Ayan, very important. Be present with your family. Huwag ka lang present. Ipadama mo na ikaw ay nandyan. Hindi lang yung pagising sa umaga, nakita ka, oh, nandito si mommy, nandito si daddy, oh, nandito pala yung mga anak ko. Pero kailangan ipadama nyo sa kanila na you are physically and mentally present at the time. Okay, so sa umaga pa lang. Then, by being present with our family, we can have a family meditation. Practice a 10-minute meditation, 10 minutes meditation with your children in the morning. Not only helps them succeed sa school or sa work, but also creates a meaningful opportunity for family bonding and calm in the morning. Palang again, it all start in the morning, having a very good breakfast, be mindful about your breakfast, be present with your family, and you can start with a family meditation. So all you have to do is to gather your family for a short morning meditation, focusing in your breath or using a guided meditation. So pwede nyo simulan yan. Okay, let's pray together. Then, mag-meditate kayo. I-practice nyo yung shinare ko na breathing exercise. Ayan. Afterwards, encourage each family member to share their experience, fostering openness and connection. This simple practice promotes a sense of calm and unity within the family, setting a peaceful tone for the day ahead. So this is very, very important, family meditation. Okay? So, ayan, madami na naman kayong ipapractice. Araw-araw ba nadadagdagan yung kailangan naming i-practice? So again, eat breakfast mindfully. Damahin natin siya. Be present with family. Okay? Not only be present, but physically and emotionally present, especially in the morning. And you can have the family meditation. Gawin niyo po ito, napakaganda pong practice nito, especially sa ating mental health. And yes, as we go along sa ating busy day today, again, it's Friday, November 7. So, wag po nating kakalimutan na ipagdasal po ang ating bansang Pilipinas, ipagdasal ang bawat isa, and let's practice mindfulness. This will really helps our mental health na kailangan, especially ngayong panahon na to na dumadaan ang bawat isa sa napaka-hirap, basta napakahirap na sitwasyon sa
ating mga buhay, kanya-kanyang buhay. So may mga problems tayong pinagdadaanan. But again, be mindful. And please, wag natin ipag-pray na, kasi hindi ko naman pinagpe-pray. Pero lahat ng sinasabi natin nanggagaling sa bunganga natin, galing po yan sa puso natin. So if we are angry, if we are grabe yung galit natin sa isang tao, yun po yung dinidikta ng ating puso. Kasi meron ngang nabasa ko siya na kung ano or sinabi ng isang pare, priest sa atin, no, sa Pilipinas, na kung ano yung sinasabi ng bibig natin, nanggagaling yan sa puso natin. So it will define us as a person. Oh, masama ugali niyan. Ganyan, marami tayong sinasabi. But again, i-practice natin yung sa sarili natin. Kailangan kahit sobrang bigat na ng mga problema, maging kalma lang po tayo, i-surrender natin lahat siya sa ating Creator. Ayan. So, magandang araw po sa inyong lahat. Again, it's November 7, Friday. And don't forget to pray for each other. Maging prayer warriors po tayo ng bawat isa. So, have a great day po sa inyong lahat. And God bless.